pera ko dyan sa Kebhana, inaayos ko na hindi ko alam kung paano ko makukuha. Ayan, ito nga pala mga lods, advice ko na rin sa inyo. Mga kaibigan kong artista, ayan, na merong account sa Kebhana, ayan. Ina-advise ko sa inyo mga lods na sa Keb na lang kayo magpadala ng remittance. Sa Kebhana mga lods, pagka nakita nila na wala kayong remittance sa kanila, ayan, mahirapan kayong kunin yung pera nyo sa kanila. Ko alam kung makukuha pa yun o hindi na, pero parang walang clue. Hindi ko alam kung makukuha ko pa. Meron pa ako nung 3 million won sa pera natin, 120,000 pesos. Hindi ko alam kung makukuha ko pa o hindi na, dahil nga hindi ako nagre-remit sa kanila. Hey what's up guys, it's me Marlon, just for Fun TV, and welcome sa ating YouTube channel. So for today's vlog mga lods, meron akong gustong i-share sa inyo. Dun sa mga nakasubaybay sa vlog natin, di ba nga napauwi tayo dito sa Pilipinas 2 months ago. So dun sa 2 months na yon mga lods, sabi ko nga sa inyo, nabigla ako dun sa pagka-uwi natin. Hindi ako handa, wala akong masyadong ipon. Ayan. At kung kaya naman pagdating dito sa Pilipinas, medyo nangangapa ako. Actually, nung pagdating ko dito sa Pilipinas, kararating ko pa lang, talagang naghahanap agad ako ng mga sideline. Doon sa iba dyan, nakita nila na nag-try ako na mamasada ng jeep. Nag-aaral ako mag-drive, although marunong na ako mag-drive, kaya lang automatic. So meron tayong subscriber, ayan, mega love shoutout sa'yo, Idol Enoch Agres. Ayan, kumpare ko na yan, in-offer niya sa akin yung kanyang jeep dyan sa Maynila, sa Makati, para pag-aralan. So natuto tayo mga lods, na kailang araw tayo, ilang linggo dun sa kanya na nagpa-practice. Actually marunong na nga tayong mamasada sana. So natatakot lang ako dun sa nag-aalangan ako dun sa yung habang nagda-drive ka, naniningil ka ng bayad, yung nagsusukli ka, diba? Doon ako nag-aalangan. Pero syempre lahat naman ng bagay na pag-aaralan sa una mahirap, pero as we go along sa araw-araw na ginagawa natin, nasasanay tayo, parang gumagaling na tayo, di ba? Ganyan din diyan sa Korea mga lods, sa una lang mahirap, pero pagka nasanay ka na, magaling ka na, di ba? So yun nga, inopera niya tayo na mamasada, at dahil marami tayong inaayos ng mga papeles, ayan, inayos ko yung cookman ko dito sa Pilipinas. Ayan, yung pera ko diyan sa Kebhana, inaayos ko na hindi ko alam kung paano ko makukuha. Ayan, maraming mga may problema na ganyan. Ito nga pala mga lods, advice ko na rin sa inyo, sa mga kaibigan kong artista, ayan, na merong account sa Kebhana. Ayan, ina-advise ko sa inyo mga lods na sa Keb na lang kayo magpadala ng remittance. Kahit na sabihin natin na hindi siya katulad ng mga ginagamit natin dyan ng mga online remittance app. Ayan, pagdating ng araw, doon kayo magbe-benefits. Kasi sa Kebhana mga lods, pagka nakita nila na wala kayong remittance sa kanila, ayan, mahirapan kayong kunin yung pera nyo sa kanila. Kasi di ba sa Kebhana merong time deposit. So pagka lalo na kung malaki yung hulog nyo, 500,000 won, 1 million monthly yung kaltas ninyo. So halimbawa nahuli kayo, bigla kayo napauwi, mahirapan kayong kunin yung pera nyo kung wala kayong remittance sa kanila. Hindi ko alam kung makukuha pa yun o hindi na, pero parang walang clue. Hindi ko alam kung makukuha ko pa. Meron pa ako nung 3 million won sa pera natin, 120,000 pesos. Hindi ko alam kung makukuha ko pa o hindi na, dahil nga hindi ako nagre-remit sa kanila, o wala akong remittance sa kanila kahit na isa. So sa mga kaibigan kong TNT dyan, mga artista dyan sa South Korea, advice ko sa inyo, kung may mga account, kung may account kayo sa Kebhana, dyan na lang kayo magpadala para hindi kayo magaya sa akin na mahuli man kayo, hindi kayo mahirapan na ipa-close dun sa Filipino representative yung inyong account dyan sa South Korea. So dyan na lang kayo magpadala mga lods, kasi wala namang ibang bangko dyan sa South Korea na nag-aalaw sa mga TNT na mag-open ng bank account, kundi yun lang Kebhana. Kaya sundin na lang yung policy nila para hindi kayo mahirapan in the future, di ba? So ayun nga mga lods, na-share ko lang. Nung simula nung umuwi tayo, hindi ako tumitigil mga lods sa paghahanap ng pagkakitaan o sideline. Pero unfortunately, until this present moment mga lods, 2 months mahigit na ako rito sa Pilipinas, ayan, wala pa rin tayong nakikita na pwedeng, ayan, pagkakitaan. So wala akong idea sa business mga lods, at yung pamamasada hindi natin mapukusan kasi nga marami pa tayong naasikaso mga papeles. Yung aking passport mga lods, pinarenew ko kasi may tatak yun, di ba, ng
deportation o may record na yon ng deportation, kaya pinarinyo ko. So yung document ko inaayos ko at so on kung ano pa yung mga inaayos kong papeles, kaya hindi ako makapag-focus sa paghahanap buhay or pamamasada. So tsaka one thing mga lods is naghahanap pa rin ako ng opportunity abroad. At ito nga yung gusto kong i-share sa inyo mga lods, na gusto kong kapulutan nyo ng aral o kumbaga magkaroon kayo ng idea rito. Katulad nyan mga lods, share ko na rin sa inyo yung struggle natin sa pag-apply. Mostly maraming mga opportunity abroad, diba? Mga Hungary, Japan, Taiwan, ayan, Poland, New Zealand, Australia, ayan, even Canada. So maraming opportunity. Kaya lang mostly doon sa mga bansang nabanggit ko, ang requirements nila sa edad, ayan, mas bata. Mas gusto nila yung bata, di ba? So sa edad natin na to, medyo alanganin na. So ibig sabihin, yung opportunity natin maliit na. So hindi ko alam kung may chance pa tayo makaalis ulit, pero sabi ng mga kababayan natin, huwag mawawala ng pag-asa kasi unang-una skilled na tayo. At ito nga pala, one more thing mga lods, dyan sa mga kababayan ko na nasa South Korea. Kung may bala kayo na mag cross country or mag apply sa ibang bansa after nyo dyan sa South Korea, ito, humanap kayo ng trabaho dyan sa Korea na magkakaroon kayo ng skills. Ano-ano yung mga trabaho na yun? Unang-una, welding, pag-welding. Pangalawa, yung CNC operator. So yan yung mga nakikita kong mga trabaho na in demand, na pwede kang mag-apply sa ibang bansa after mo dyan sa South Korea. Kasi kung mananatili kang production worker dyan, operator, machine operator, maraming mga position na ganyan, maraming mga hiring na ganyan dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, especially Taiwan, mga production operator, machine operator, kahit Hungary. Kaya lang ang problema mga lods, kung sa Taiwan or Japan ka mag-apply, ang gusto nila yung mga bata. Kung bata ka pa, okay lang, apply ka sa iba. Pero kung mga katulad natin na may edad na, ang alam ko, sa pagkakaalam ko, hanggang 35 o hanggang 38 lang ang tinatanggap nila. Minsan 32 nga lang yata, 44 na ako mga lods. So baksak na tayo, di ba? Hindi na tayo pwede sa Taiwan, hindi na tayo pwede sa Japan. So kung may bala kayo na mag cross country o mag apply sa ibang bansa after nyo dyan sa South Korea, humanap kayo ng trabaho dyan na magkakaroon kayo ng skills like magiging CNC operator, welder, yung mga milling mga lods, basta yung mga makina na medyo tingin nyo magiging skills ninyo in the future. Huwag kayong mag-settle lang sa pagiging production worker. Wala kayong ma-applyan sa ibang bansa, lalo na kung may edad na kayo pag uwi rito sa Pilipinas. So kung wala kayong balak na umalis pa after dyan, ayan, okay lang yan, mag ano na lang kayo, mag-stay kayo sa pagiging production worker. Kasi pagdating nyo din sa Pinas, kung may edad na kayo, hindi naman na kayo makapag-apply sa ibang bansa, diba? So business na lang. Pero kung bata ka pa at gusto mong mag-abroad pa uli after dyan, ayan, advice ko sa'yo, maghanap ka ng trabaho na yung magiging skills mo para pag apply mo sa ibang bansa, pasok ka kaagad kung medyo bata ka pa. So ayan lang, gusto kong share sa inyo yung status natin ngayon. Ayan, dahil sa edad natin, hirap na tayo ng mga pag-apply. Although umaasa pa rin tayo, hindi pa rin tayo tumitigil sa pag-apply kasi nga, 'di ba? Sabi nga nung iba, bata ka pa kuya, skilled ka naman, 'di ba? So, ang pinaka-skills na nilalagay ko sa resume ko, alam niyo kung ano? Yung pagiging forklift operator ko diyan sa South Korea, 'di ba? So, nung isang araw, may tumawag sa akin na agency, tinanong sa akin unang-una kasi hindi ko nilagay yung birthday ko doon. Unang-una, sir, ilang taong ka na? Sabi ko nung sa akin. Nung sinabi ko na 44, ayan, medyo natigilan. Tapos unang-unang tanong sa akin pala, sir, yung bang ano ba yung skills mo? Sabi ganun sa akin. Ang importante mga lods, pag nag-apply ka sa ibang bansa, after mo dyan sa South Korea, halimbawa, ang pinaka-importante pag nag-apply ka sa ibang bansa, yung iyong skills. Yun ang unang-unang hahanapin. So yun ang tinanong sa akin. Sabi niya, sir, ano ba yung skills mo? Kasi ang nakalagay dun sa resume ko, machine and forklift operator. Sabi sa akin, noon bang simula ba nung nagtrabaho ka sa South Korea, forklift operator na yung position mo? Sabi ko sa akin. Sabi ko, hindi po ako kasi production worker ako. So yung mga product namin after namin i-manufacture,
ako po yung nagpo-forklift, naglalagay sa bodega. So kaya kasama na dun sa pagiging production o manufacturer ko, yung machine operator ko, yung pag-operate ng forklift. So ang gusto nila mangyari mga lods, yung mismong nakalagay dun sa inyong COE o yung Certificate of Employment diyan sa Korea is yung position forklift operator. It's specified mga lods ang gusto nila. So yung pagiging forklift operator kasi may consider na na skilled sa ibang bansa. So tapos nung tinanong yung edad ko, yun nga, dahil hindi ko nilagay yung aking birthday doon, nung sinabi ko na 44 na po ako, bigla akong sinabihan na, ay, sabi ganun, sige sir, sabi niya, tatanong ko sa HR o sa boss namin kung pwede pa yung edad mo. So after nun, hindi na ulit tumawag. So ibig sabihin, ayan, decline dahil thunders na tayo, di ba? So within 2 months na yan, continuous akong nag-a-apply sa mga agency, napapadala ako ng resume through email, uma-attend pa ako ng job fair, ayan. Pero iisa pa lang tumawag sa akin na agency, at sa kasamang palad nung nalaman yung edad natin, ayan, hindi tayo natanggap. So ayan, share ko lang sa inyo mga lods yung experience natin dito sa Pilipinas sa mga oras na to sa pag-apply natin ng trabaho. So may mga tip, yung mga tip ko sa inyo mga lods, pag-aralan ninyo at in the future mapapakinabangan nyo yan. Maghanap kayo ng trabaho na magiging skills ninyo dyan sa South Korea. So yan lang mga lods, may share ko sa inyo konting kalaman bilang isang OFW, isang EPS na galing dyan sa South Korea at nandito na sa Pilipinas. So ever since naman ang sinishare ko sa inyo yung mga experience natin, diba? Nung nandyan ako sa South Korea, yung mga experience ko ang sinishare ko sa inyo hanggang sa mahuli ako. Yan, experience ko pa rin. Yun lang mismo sa kulungan na hindi ko na-share sa inyo kasi bawal kami gumamit ng cellphone doon, hindi kami nakakahawak. So yung proseso ng pag-aayos ng cookmin, ayan, as of this present moment, 3 yung nagre-reach out sa atin ng mga dating TNT na nahuli, na nandito na sa Pilipinas at nagpapatulong sa atin kung paano aayusin yung kanilang cookmin. So ayan, yan yung mga pinagkakabalahan natin ngayon, pagba-vlogs, ayan, at yung sa Facebook natin, baka sakali tayo na kumita kahit papano. So after nung siguro ng mga papel ko na inaayos, pag walang tumawag sa akin agency mga lods, mag-iisip ako ng pagkakitaan natin, at kung hindi man, kung wala talaga is, ayan, babalik tayo sa pagiging empleyado. So nakakalungkot ano, tagal natin sa abroad. Sabi nga nung iba, kuya, supposedly okay ka na kasi naka 10 years ka na sa South Korea kasi within 10 years na yan, I'm sure marami ka nang naiipon. Pero sabi ko sa kanila, bro, ako marami akong responsibilidad sa Pilipinas. Kahit sabihin mo na naka 10 taon ako sa South Korea, wala akong masyadong naiipon. So syempre iba-iba naman tayo ng sitwasyon, di ba? Kaya ayan. So yun lang mga lods, may share ko sa inyo ngayong araw. Hopefully sana may natutunan kayo. So sa mga kababayan natin nagtatrabaho dyan sa South Korea, ingat-ingat at laging magdasal, at higit sa lahat, palagi kayong mag-ipon. So sikapin nyo na mag-ipon dahil hindi habang buhay nandiyan kayo sa abroad, at hindi natin alam kung hanggang kailan kayo dyan sa abroad, lalo na sa mga kababayan natin na TNT. So thank you so much for watching. Ingat-ingat sa mga kita ko ng mundo na roon, and God bless sa inyo lahat. Ayan, tignan nyo muna yung ano natin, yung paligid natin mga lods. Nagbike ako dito sa Guagua. Bye bye.